What's up mga ka-drafting? Para sa mga nanonood online, tag me as you post your picture while watching this episode using the hashtag #ItulaiLevelUp with Tutor Romel. Are you ready? Get your pen and paper as we discuss our lesson today. Ang ating pag-aaralan ngayon para sa TLE 9 Technical Drafting ay Steps in Drafting a Roof Plan. Tayo ay nasa Quarter 2, Week 4. Thank you to the writers of these competency-based learning modules, technical drafting that we are using today. Our objective for this week is, at the end of your tutorial, you are expected to outline the steps in drafting a roof plan. You are also expected to choose the right roofing materials in drafting a roof plan. And last is to draft a roof plan. Let us revisit your prior knowledge. Last week kasi, di ba, diniscuss natin yung tungkol sa umbrella at tungkol sa iba't ibang klase ng roof or yung roof types natin. Ngayon, balikan natin. Ano ba yung part or parts ng roof na inihalin tulad natin sa umbrella? Yung una, nakikita natin sa screen, yung unang part natin is the roofing sheets. And then yung pangalawa, we have the rafter. And then yung pangatlo, the support. The support natin, it could be a supporting wall or a post, yung poste natin. Ngayon, bilang pagbabalik tanaw natin, pagre-revisit natin sa napag-aralan last week, ano ba yung roofing sheets? Roofing sheets are materials laid to the cover or to cover the total area of roofing space of the building. Para siyang yung yung sa umbrella natin, yung canopy niya, yun yung roofing sheets na ginagamit niya. Although sa umbrella, ang material na ginagamit, minsan ay nylon o kaya plastic, pero sa roof, iba. Meron tayong mga specific na materials na pwedeng gamitin kapag maglalagay tayo ng, or magko-cover tayo ng material sa buong roof natin. Next, meron tayong iba't ibang forms of roofing materials, or we have different forms of roofing materials. Identify natin, may picture ako sa screen. Identify natin malimit yung nasa picture natin ay yung usual nakikita natin dito sa lugar natin. So piliin natin yung nasa dilaw na box, that's fiber or nipa palm. Yung nasa blue naman na box ay wood. Sa palagay nyo, ano kaya yung material na yan? Yung nasa dilaw ba na fiber or nipa palm o yung nasa kulay blue ba na wood? Kung ang sagot nyo ay fiber or nipa palm, tama po yan. Ito yung pinaka-cheap kind of materials used for roofing made out of tar felt or nipa, pwedeng gawa sa nahaw o kaya coconut leaves, abaca leaves, or other materials. Yung tinatawag nating fiber roofing is inilalatag siya sa ilalim. Tapos lalagyan ng second na patong o kaya naman third layer and then fourth layer na yung mga materialis na yon ay talagang tinuyo ng maigi. Kailangan tuyo siya ng maigi para makapag-adapt siya dun sa tinatawag nating alternating temperature na para hindi siya masira. So yun yung ginagawa natin na tamang paraan ng pagpe-prepare ng ating fiber or nipa palm. Pangalawa naman, ano kayang material yung nakikita natin sa picture? Kulay yellow ba na nasa box na metal o kaya naman yung nasa blue box na wood. Kung mapapansin natin, medyo marami tayong piraso na pinagpatong-patong nakikita natin sa screen. Kung ang sagot nyo ay wood, tama po yon. Ang wood daw is tinatawag natin siyang shingles. Okay? The price of wood shingles falls right between affordable asphalt shingles or more expensive tile shingles. Pero yung nasa screen natin ay wood shingles. Ano ba yung disadvantage ng paggamit ng wood shingles? Madali siyang kapitan ng tinatawag nating apoy, or kung tuyong-tuyo na, madali siyang masunog. Pero ang advantage naman, durable naman ang wood shingles. And then it could last also between 30 to 50 years, tsaka energy efficient naman siya. And then available siya sa iba't ibang klase ng
wood, yun nga lang, syempre, mamimili tayo ng materials na pwedeng magtagal ng mahabang panahon. Yung susunod naman natin ng materyales sa paggamit ng roofing materials ay itong nakikita nyo sa screen. Ano ba yung materials na yan na nasa screen natin? Yan ba ay metal, nasa yellow na box, o kaya naman ceramic tile na nasa blue box? Papansin natin yung meron siyang hawak-hawak na device or parang hand drill, tapos kailangan niyang idikit yung roofing material na yan. Kung ang sagot nyo ay metal, tama po yan. The materials used under this category are classified as follows. Pwedeng galvanized iron, aluminum, tin, titanium, copper, zinc alloy, o kaya naman copper-bearing steel, stainless steel, or kaya naman lead with 4% to 6% antimony. May dalawang klase tayo ng metal roofing. Okay, yung malimit natin ginagamit dito sa Pilipinas. Or kahit siguro sa ibang bansa meron din. Ano po? So, yung metal roofing natin ay pwedeng GI sheet. GI means galvanized iron sheet. Yung GI sheet may dalawang klase. Yung una, plain GI sheet. Nakikita natin dun sa screen natin. Yung pangalawa naman is the corrugated GI sheet. Yung corrugated, yun yung materyales na nag-shape siya ng alternate ridges, yung pagtaas or pagbaba or pag-umbok, and then yung grooves or yung uka. This is commonly used for roofing and siding materials. Yung una naman natin ay yung plain GI sheet. This is widely used for roofing, o kaya naman pwedeng gutter, o kaya flashing, o kaya naman downspout, ridge, hip roll, and many other things. Okay? Ulitin natin ang metal roofing ay pwedeng GI sheet. It could be a plain GI sheet or a corrugated GI sheet. Sunod naman natin na klase ng material bilang pag-revisit ulit ay ang plastic or ceramic ba yung nasa picture natin. Kulay brown siya, so piliin natin, identify natin kung ano bang klaseng material siya. Plastic ba siya or ceramic? Kung ang sagot nyo ay ceramic, that's correct. So yung ceramic tiles, gawa siya sa iba't ibang shapes, tapos often yung properties niya ay pwedeng makita sa mga colonial or Spanish Mediterranean style na mga bahay. Yung mga ceramic tile last for roughly 80 years. Depende yan sa pagkakagawa, syempre. So ano ba yung mga disadvantage? Disadvantage, pag nasira, so kailangan siyang palitan. Mas mabilis kung nag-crack o kaya nagkaroon ng butas. Ang advantage naman, pwede mo namang ma-repair. Ma-fill in yung mga cracks, okay, mga holes ng cement or ng sealant. Yung susunod naman nating roofing material is yung ating nasa screen. Kulay white, piliin natin, plastic ba yan or fiberglass? So kung ang sagot nyo ay plastic, that's correct. So usually, malimit nakikita yan sa ibang bahay para meron silang libreng sikat ng araw, no? Makapag-provide ng lighting dun sa lugar para hindi na magbukas ng ilaw. Yung susunod naman natin, piliin natin kung plastic ba or fiberglass. Kung ang sagot nyo ay fiberglass, tama po yan. So ilan lang yan sa mga roofing materials na pwede nating gamitin. Ngayon, bilang simula natin sa ating lesson ngayon, ano ba yung mga dapat na makita sa isang roof plan? Yung una, tingnan natin yung screen, kailangan daw makita natin yung roofing sheets or yung materials na pwedeng gamitin na diniscuss natin kanina or di-review natin kanina. Yung pangalawa naman na kailangang makita sa ating roof plan ay yung ridge roll. Either GI sheet ba o kaya naman kung anong material na pwedeng gamitin. And then yung pangatlo naman na kailangan makita sa ating roof plan ay yung ridge cap. Yung ridge cap usually ginagamit yan kung ang bubong natin or type ng roof natin ay hip roof. Okay? Yung may apat na slope. And then yung pang-apat na kailangan makita sa ating roof plan ay yung eaves line or yung gutter line. So, illustratively, ipapakita ko sa inyo. So,
Ang unang dapat na makita, ulitin natin, sa roof plan ay yung roofing sheets or yung materials, and then yung ridge roll na nakikita natin sa screen, yung tinuturo ng red arrow, and then yung ating eaves line. Yung pang-apat natin, yung ridge cap, ginagamit yon kapag ang bubong natin, ulitin natin, ay hip roof. Okay? Ngayon, simulan natin yung steps in drafting a roof plan. Kumuha kayo ng ballpen o kaya ng inyong papel, and then sundan nyo ako ha kung kaya nating sundan. Number one step sa pag-draft ng roof plan is to analyze the given drawing. I-analyze natin yung drawing natin. Katulad ng nasa screen natin, meron tayong given scaled floor plan. So, ano yung floor plan na yan? Meron tayong 1, 2, 3, isang bedroom, isang dining room, isang living room, and actually dalawang bedroom. Tapos nasa center niya yung CR, tapos yung kitchen, yung dining room tsaka living room ay medyo magkakahanay na. So basically that's a simple house para sa isang maliit na pamilya, sa isang pamilyang typical na pamilya dito sa atin sa Pilipinas. Step number 2 is to draw or trace the given scaled floor plan. Yun nga lang, kung i-draw natin or iti-trace natin, ang iti-trace na lang natin ay yung ang iti-trace na lang natin ay yung floor plan mismo. Okay? Huwag na nating isama yung doors o kaya yung windows sa pagtitrace. Tingnan natin sa screen. Okay? Ayan. So, ganyan na lang ang mangyayari. Gagamit tayo ng dash line. Okay po ha, malinaw po yun ha. Iti-trace natin yung floor plan using dash line, hindi nakasama yung mga rooms or yung partition ng floor plan. Pangatlong step naman sa pagdadraft ng floor plan is to draw or lay out a standard 1 meter na eave line. Actually, yung standard na 1 meter na yon ay pwede natin gawing 1.2 meter para sa overhang. Tingnan natin yung screen kung paano ginagawa yon. So, palibot, mag-extend tayo ng 1 meter na eave line around the floor plan. Ayan, nakikita natin sa screen, simula dun sa floor line or dun sa wall, nag-extend ako ng 1 meter na eave line sa 4 na corner or sa 4 na side ng ating floor plan. Malinaw po yun ha. Pang-4 naman, from eave line, mag-extend tayo ng 0.20 meter line for the gutter, katulad na nakikita natin sa screen. So, from eave line, nag-extend ako ng 0.20 meter. Pagkatapos ko mag-extend ng 0.20 meter, naglagay naman ako ng 0.10 meter circular holes para naman mag-represent dun sa ating downspout. Okay po? So, yung nakikita natin sa screen, yung kulay red, yun ay yung mga circular holes para naman sa downspout. Pang-5 step natin. Pang-5 step is to select a roof type. Ito yung diniscuss natin last week. Okay, mamimili tayo kung anong roof type ba ang gagamitin natin or yung kaya at gustong gawin ng may-ari na magpapagawa ng bahay. Select a roof type and then from the floor plan, get the center and project a line along the eave line. So, meron tayong center doon, yung kulay red na dash line, and then ipoproject natin papunta sa eave line. And then afterwards, po-project ulit tayo ng 45 degrees angle from the corners ng eave line. Magpo-project tayo katulad na nakikita natin sa screen, 45 degrees. And after i-project yan, i-extend natin siya papunta dun sa center line hanggang sa magkaroon ng intersection. Nakikita natin sa screen, ano? Nagkaroon ng 45 degree na line na nag-extend from the corners ng ating eave line papunta dun sa center at nagkaroon ng intersection. Malinaw po yan? Okay, magaling. Okay, pagkatapos mag-extend ng 45 degrees na line, 45 degree angle from the corners ng ating eave line, mag-draw daw tayo ng hip roof layout since hip roof yung type ng roof na gusto natin. Mag-draw tayo ng 0.10 meter width on both sides. Magre-represent daw yun ng ridge roll. So meron tayong
Ano yung makikita natin sa roof plan? Makikita natin yung ating ridge roll. Okay, yung ridge roll natin, makikita natin dyan. And then, meron din tayong eave line. Nakikita na rin natin. So, ulitin natin ha. Base dun sa ating nasa screen, mag-draw tayo ng 0.10 meter width on both sides, para mag-represent daw ng ridge roll. Number 7, project thin lines as roof covering materials. So ito na yung pang-apat. Kailangan meron na tayong materials na gagamitin. Ang gusto kong gamitin, halimbawa, ay corrugated na roofing sheets. Corrugated GI sheet na material natin. Maglalagay tayo ng thin line. Ayan, nakita natin sa screen, nagkaroon tayo ng thin line na base dun sa slope na tinatawag or yung pababang bahagi ng bubong natin. So simulan natin dun sa ridge line papunta dun sa eave line pababa. So meron tayong slope dyan. After nun, kumpletuhin natin yung paglalagay ng thin lines para mag-represent siya ng mismong bubong na nakikita on top. Then lagyan natin ng dimension and then lagyan natin ng label to finalize the drawing. Nakikita natin sa screen na meron na siyang may label na siya. Nakalagay doon yung 1.0 meter na eave line from the wall, and then makikita rin natin sa screen, sa drawing, na naandun din yung total width at yung total length ng ating floor plan. And then sa screen din, makikita din natin yung ating title, yung roof plan, and then meron tayong, sa ilalim niya ay merong medyo mahabang horizontal line. Sa ilalim naman niya ay yung scale na 1:100. So that's how we do the following steps in drafting a floor plan. Sana malinaw po yun para sa inyo. Kung may tanong po kayo, pwede nyo po ako tanungin sa aking FB page, o kaya naman pwede tayo magtanong sa FB group ng DepEd EdTech. Bilang enrichment activity naman, para sa week na to, I want you to draft the roof plan of the sample floor plan using hip roof. Hip roof din ang gagawin nating roof type. Tapos, gagamitin nyo yung sample floor plan na nakikita nyo sa screen. Yung sample floor plan natin, meron tayong bedroom, may living room din, tapos yun nga lang, may porch tayo. Nagkaroon na ng porch yung ating floor plan. Makikita rin natin sa sample floor plan na kita na natin yung hip roof na type ng roof kasi meron na siyang dash line or hidden line na ginamit. Okay? Kung tapos na kayong gawin yung ating enrichment activity, pwede nyo i-post sa DepEd EdTech FB group and then tag me at Tutor Romel and then lagyan natin ng hashtag na #ItulaiLevelUp. Maliwanag po yun. Sana may natutunan kayo ngayon sa akin ngayong linggo sa pag-draft ng ating roof plan. At this point, let us be reminded to do things today that will make your future self thankful and proud of you. Galing yan sa isa sa aking mga estudyante. You can still watch this tutorial video online. Go to YouTube and search for DepEd TV Official and on Facebook at DepEd EdTech Unit. Don't forget to like and share. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang Binibini. Tagsanahan na nagsasabing, sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. And this is Itulay TV. #upgrade learning sa technical drafting. Paalam!